Good day mga boss. Sobrang init talaga ng panahon ngayon mga boss. So ilang linggo na hindi umuulan. So this is very difficult for us, lalong-lalo na sa mga backyard hog racer. Lalong-lalo na yung mga kulungan na mababa yung bubong, mabilis po tumagos yung init sa mga alagang baboy natin. So ano nga ba yung mga pwede nating gawin na mga diskarte at practice para maiwasan natin yung pagkakaroon ng heat stress sa mga alagang baboy natin mga boss. So unang-una na dyan is i-change yung management natin. So magbabago po tayo ng management mga boss. So unang-una na dyan yung feeding time mga boss. So kung nagpapakain kayo sa mga alagang baboy nyo ng around 7:30 to 8. So, imumove po natin ng medyo maaga. Medyo maaga po natin sila papakainin. Dito tayo magpakain dito sa bandang 6 to 7:30. So, bakit nga ba natin ginagawa yon? So, ang ginagawa natin yon mga boss para maiwasan po natin yung metabolic stress ng baboy. Kasi pag kumakain yung mga baboy, umiinit po yung katawan nila. Pag maganda, kasi pag malamig pa yung temperature, doon sila kumakain. So, naiiwasan po natin yung metabolic stress na tinatawag mga boss. So, imumove po natin ng medyo maaga-maaga konti. So, bandang hapon naman, kung napapakain kayo ng 4:30 to 5, so imumove po natin lang 5:30 to around 6. So, medyo malamig na yung panahon mga boss para hindi uminit yung katawan ng mga baboy mga boss. Nakakaiwas tayo sa heat stress na dulot ng napakainit na panahon. So, sunod na gagawin natin, yung hydration mga boss sa mga alaga, napaka-importante po yun. So, yung pagpapaligo at yung mga ibang ginagawa natin. So, unang-una mga boss, kung nagpapaligo kayo ng maaga, so, babaguhin din natin. So, magpakain muna kayo. So, bago nyo paliguan yung mga baboy. Kasi doon natin nakikita pag may nararamdaman yung baboy, pag nilagyan nyo ng pagkain, pag ayaw yan kumain, may nararamdaman talaga. Pakainin nyo muna bago kayo magpaligo mga boss, kasi hindi naman nagsasalita yung baboy. Yung unang-unang gagawin yan, pag nararamdaman po yan, hindi yan kakain mga boss. So wag nyo baka magpaligo kayo kaagad, may nararamdaman na. So, lalong sasama yung pakiramdam ng mga alagang baboy natin. So ang gagawin natin, pakainin muna bago ligo. So magpapaligo tayo bandang medyo around 8:30 doon banda, para pag init ng panahon ng around 10 to 10:30, so medyo fresh pa sila konti. Pagdating naman sa around mga alas 12 hanggang alauna ng tanghali, mga hapon, mga napakainit na dyan na sobrang buhos na talaga yung init dyan, tatagusan na talaga, hinihingal na yung ibang mga alagang baboy natin, especially yung mga inahing baboy. Mabilis po yan sila maapektuhan, lalong-lalo na yung mga buntis mga boss. So ang gagawin natin, paliguan yung mga boss bandang alas 12 o alauna. Pag nakita nyo na medyo hinihingal, paliguan nyo na mga boss. Kailangan nilang malamigan mga boss. Kung hirap naman tayo sa tubig, yun yung struggle natin, yung tubig sobrang init na, natuyo nga deep well ko mga boss. So kung hirap tayo sa tubig mga boss, ang pwede natin gagawin dyan is pwede tayo maglagay ng fan o electric fan, itutok natin sa inahing baboy. At kung may yelo naman kayo, so ipapatulo nyo, magsabit kayo ng yelo, ipapatulo nyo sa batok ng inahin para lumamig yung katawan niya. Tricks yun mga boss. Pag malamig yung batok ng inahin, lalamig din yung katawan. So parang tricks yun, nadadaya natin yung katawan ng inahin doon banda. So kung pwede din na kumuha kayo ng towel, idadampi nyo yung yelo sa batok ng inahin para malamigan po siya mga boss. Yun yung mga pwede natin gawin pag ganitong napakainit na panahon. Yung tubig mga boss, check nyo yung mga nipple drinker nyo, baka may barayan, hindi nakakainom ni baboy. So i-check nyo mga boss. So kung wala naman kayong mga nipple drinker, panay nyo lagyan ng tubig yung mga sow feeder, yung mga kainan nila mga boss, para pag inuuhaw yung mga baboy, talagang meron po silang maiinom na tubig. So ganun yun mga boss. So sunod, gagawin natin yung ventilation mga boss. Dapat yung hangin nakakapasok yung airflow, yung pag meron kayong mga nilalagay na mga sako para pangharang sa init, pag hindi na tumapat yung init mga boss, hindi na tumapat yung init sa banda na papunta sa mga baboy, so ano niya, tanggalin nyo na or itupi nyo na para yung airflow makakapasok. So makakahinga po sila ng mabuti, kasi pag natatrap yung gases sa loob, so nakakasama na nasisinghot nila yun mga boss, yung gases mula sa dumi nila mga boss. So mas mabuti talaga yung airflow
labas-masok para nakakahinga po sila ng mabuti mga boss. So, yung mga pwede natin na mga diskarte mga boss. Then sa mga fatteners mga boss, so kung may marami, pag may kulungan kayo, maraming fatteners. So, kung meron naman kayong extra na kulungan na kunti lang nilagay doon, so yung mga fatteners, i-separate nyo yung iba para hindi iinit. Hindi, kasi pag marami sila, iinit talaga yan. So, magkakaroon talaga ng humidity na napakainit doon mga boss. So, i-separate nyo para hindi po sila ma-heat stroke pagbuhos ng init mga boss. At kailangan nila din na paliguan talaga. So, ito yung mga difficult times sa mga backyard hog racer mga boss. Kasi yung mga commercial farm, magaling po yan sila mga boss. Napakaganda ng management nila. Yung mga semi-commercial farm, magaling po yung mag-alaga ng baboy na yan. At meron po silang mga malalaking pan para maiwasan yung heat stress sa mga alaga nila. Tayong mga backyard, ito yung mga difficult times. So, kailangan natin ng mga konting diskarte na pwede natin i-move yung mga management natin para naman ma-fix natin yung problema ng sobrang init kasi pwedeng magkaroon ng heat stroke o heat stress yung mga alagang baboy natin sa ganitong sobrang init ng panahon. So, monitor nyo mga boss, monitor nyo yung mga alaga nyo pag hinihingal. So, pag hinihingal, paliguan nyo na, dampian nyo na ng yelo, pahanginan nyo na. Ganun yung mga tricks at mga diskarte na gagawin natin mga boss. So, sana may natutunan kayo, especially sa mga backyard hog racer na tulad ko. Yun na mga boss, happy farming mga boss.